Sinabihan niya na korap. Ito naman kasi si Tulfo, lahat korap. Lahat na lang ng kaharap ni Tulfo, puro korap. Walang Diyo. Pag may nakaharap sa Senado, korap. Iba na naman, bukas, korap. So, ano ka ba? May ano ka ba? May puwing ka ba, Tulfo? Bakit puro korap? Di, pero maiinis ka. Alam mo, sa totoo lang itong mga bossing ang bilis naka-adapt ni Tulfo sa Senado. Bakit? Kasi ganyan ang style niya sa show niya Ang style niya sa show niya, mga bossing, siya lagi tama. Pagka inireklamo ka doon, wala ka ng dahilan. Basta tumawag siya sa inyo, bababuyin ka niya. O sabi ko nga sa yung style ni Tulfo na yan sa Rapid Tulfo in Action, pasok na pasok dyan sa Senate Inquiry. Sa Senate Inquiry, ganun din Siya rin ang siga dun. Pag nagpatawag ang mga senador, pinatawag ka, hindi ka pwedeng sumagot. Kaya nga nun si PRD, yung mga tao niya di ba sila bato nun, hindi niya pinapa-attend Kasi hindi naman yan in aid of legislation, in aid of humiliation yan sige, pakinggan natin tong awayan netong dalawang mama na to. Senator Raffy Tulfo at si Presidential Peace Advisor Carlito Galvez Jr. sa pagdinig sa Senado kanina. Tinawag kasing kurap ni Tulfo ang mga namamahala sa mga sumusukong rebelde. Nasa frontline na balitang yan. Intindi naman kasi, pag may sumuko pala na rebelde, 100,000 yung binabayad nila. Pucha yan, ang sinasabi ni Tulfo, baka nagkakaroon ng korupsyon. Bakit? Kasi may isinoling baril, kalahati lang noong total na nagsumuko na bigyan ng 100,000, billion na pala yun. DSWD ang nagpopondo doon. So halimbawa ako, may 100,000. Punta ako doon, susuko po ako. Ako po ay rebelde. Talaga? Oo. Ano isusuko mo? Wala lang, ito lang, sarili ko. Wala kang baril? Wala. Taga-sigaw lang ako dun. Kaya wala akong baril. Pagka namatay yung kasama ko, dun pa lang ako magkakabaril. Tapos sige, liga na. Punta tayo ron. Hingi ka 100,000 para sa panimula. Ang sinasabi ni Tulfo dito, wala siyang parang may control. Ang sinasabi ni Tulfo, may corruption. Ang sinasabi ni Galvez, hindi nga, wala nga, kasi ganito nga yan. So, hindi alam kung sinong nagsasabi ng totoo, basta may kurakot daw dyan. Camille Samonte. I will show proof that we are not corrupt. Banat bay, sabi niya, hoy, ba't mo hindi ko inaano si Tulfo. Hindi ko inaano si Tulfo, banat bay, sinasabi ko lang, si Tulfo, yung style niya sa Rapid Tulfo in Action, pasok na pasok sa mga Senate Inquiry. Kasi sa Rapid Tulfo in Action, siya lang naman ang tama dun. Pagdating dito sa Senate, siya pa din ang tama. Kaya talaga naman. Kaya lang ang problema kasi, syempre, honorable din itong mga kaharap mo. Tapos bababuyin mo ng ganun-ganun lang. Syempre, mapipikon din yung mga yan. Hindi sinabi ko lang naman, banat boy. Grabe ka naman. Corrupt. Okay. Then show me proof that you're not corrupt. Again, I'm not saying you are corrupt. I'm saying merong corruption. Kung sino yan, that's your job to find out. Ba't ka nagagalit, Secretary? Hindi, Tulfo. Ikaw yung nagsasabi may korupsyon. Di ikaw dapat yung may ebidensya ng korupsyon. Para sa akin, walang korupsyon. Para sa iyo, may korupsyon. Bakit ako maghahanap ng ebidensya ng korupsyon? Di ikaw maghanap ng ebidensya ng korupsyon. Ikaw nagsasabi may korrupt dito Tama, di ba? Kasi katulad na lang, bigyan natin ng example. Si Trillanes, noong kay Pulong. Totoo ba na meron kang picture o tato ng triad dyan sa likod mo ng dragon? Kung dinideny mo ba? Kung i-deny mo, ipakita mo nga yung likod mo. Parang una sa lahat, ikaw yung nagrereklamo. Ikaw yung nagsasabi na mayroong triad. May tattoo ako. Bakit kailangan kong ipakita sa likod ko?
May ebidensya ka ba? May picture ka ba ng likod ko? Wala. O, ba't ko ipakikita yung likod ko? Ikaw yung nag-aakusa. Tapos hihingi ka ng ebidensya sa akin. Parang ganyan din kasi yung ginagawa ng mga kongreso, ng congressman, di ba? O, yung 125 million ni Inday Sara. Wala naman silang ebidensya ng korupsyon. Pero, nag-aakusa na sila. Tapos ngayon, sasabihin nila kay Inday Sara, ipakita mo sa amin kung paano mo ginastos. Teka, bakit kayo yung nag-akusa? Di kayo yung magkalkal. Kailangan ko ipakita sa inyo. Ginawa ko pa yung trabaho nyo. Ganun yun. So dito rin, nag-akusa si Tulfo na may korupsyon. Tapos sabi nung isa, walang korupsyon. Sabi niya, meron. Nasa sayo na yan kung iimbestigan mo, ha? Wala ako iimbestigan. Wala nga korupsyon eh. O sana, nung nagsabi ka Tulfo na may korupsyon, sana meron ka ng mga papeles ito, katulad nito. O nakausap ko, si Rebelde 1, hindi naman daw siya rebelde, Metro Aid lang siya. Yung isa naman, magsasaka, pinagtripan lang kayo, binigyan nyo siya 100,000. Nandito yung mga tao na yan. Dapat ganun, di ba? Wala eh. Oy, magla-live na yan si Banatbay. Oy, Banatbay, mag-live ka na nga. Tapusin ko na to. Because you are accusing us that our organization is corrupt. Naging mainit ang sagutan ni Senator Raffy Tulfo at ni Presidential Peace Advisor Carlito Galvez Jr. sa pagdinig ng Senado kanina. Nababahala kasi ang ilang senador sa hindi pagkakatugma ng bilang ng mga sumukong rebelde at mga isinukong armas. Yo, katulad nun, ang hinala mo ay sumukong rebelde, may discrepancy sa armas na isinuko. Okay. O di, siyempre, tatanungin mo sila. So, ipapaliwanag nila kasi ganito po yan. Bang. Hindi mo tatanggapin. O ba't nag-usap pa kayo? Si Brown na Pinay, susuko na daw siya. Diyos mio. O sige, diretso natin to Tulfo. Sa decommissioning program ng peace negotiations, natalakayan sa pagdinig ng Senate Committee on National Defense kaugnay ng amnesty program sa mga sumukong miyembro ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Sa datos ng MILF Peace Panel, simula nang mag-umpisa ang programa, higit 26,000 combatants o rebelde na ang sumuko. Pero higit 4,000 lang ang isinuko nilang armas sa gobyerno. Tanong ng mga senador, paano natitiyak ng gobyerno na miyembro nga ng MILF ang mga sumuko? Dapat daw yang masiguro lalo't may kapalit na 100,000 piso ang bawat susukong MILF member para sa kanilang pagbabagong buhay. Ayon kay Senator Raffy Tulfo, umabot na sa 2.6 billion pesos ang pondong nailabas na para sa mga sumukong rebelde. Hindi ko sana nirelease yung 100,000 doon sa nagsusurrender na walang baril na kapalit. Ganun lang po yun eh. Kasi kung halimbawa walang baril, nagsusurrender pero meron siyang tatak dito sa dibdib ng kinusang magtatae. Ganyan. Rebelde yun, yung grupo na yun. O meron siya uniform. Hindi naman siguro magkakaroon ng uniform na yun kung hindi siya rebelde. So parang ang requirement, kailangan may baril. Sana gumawa kayo ng batas. Tulfo, IRR. Na lahat ng makatatanggap ng 100,000 kailangan pag sumuko may dalang baril. Di ba? So yun ang gawin nyo ngayon kasi meron palang lapses eh. Meron palang loopholes eh. Yun ang gawan nyo ngayon. kung hindi natin implement yung ganong klaseng polisiya, anybody can come to you and said, ako po'y magsusurrender, ako po'y MILF. Ganun ba? Halika, ito yung 100,000. Punta ka sa DSWD, ito yung papel na pakita mo doon para bigyan 100,000. So, naglulukuhan po tayo. Paliwanag ng office Kung ganun yung nangyari. Kung ganun. is the Presidential Advisor on the Peace, Reconciliation and Unity. Hindi lahat ng sumusukong rebelde ay may armas. Normally, kami mga military, pagka nagkakaroon po ng enkwentro, matagal po ang enkwentro. Pero isang baril, kunyari, meron tumumba, meron pumupulot na unarmed. So yung combatant doesn't mean na meron siyang baril. Pero hindi Pero ang labo rin kasi nun eh. Alam mo ba, Galvez, na mas maganda yung baril ng mga rebelde kaysa sa mga polis natin? Medyo weird din kasi yun, Galvez. Na may susuko sa inyo, walang baril, wala nang verification, background checking. Wala na. Talaga, magtataka si Tulfo niyan. Praning pa naman yan. Lahat pa naman ang kaharap niyan, corrupt sa paningin niya. Binsido rito si Tulfo. I'll stand by what I said.
Meron pong corruption dito. Masaktan ka na, masaktan ka, I don't care. I'm talking on behalf of the... Diba? Masaktan ka na kung masaktan ka, I don't care. Patay tayo dyan, Rapi Tulfo. Hindi ka pwede maging presidente pagka ganyan ka. Kasi ikaw lang lagi tama. Masaktan ka na kung masaktan ka. Eh, Tulfo, kung ganyan ang ugali mo, hindi ka dapat hindi ka presidentiable. Oo, kasi hindi dapat ganyan magsalita ang isang presidentiable. Kasi una sa lahat, wala pa namang kaso tong maman to, ba't binababoy mo na? O, medyo lang yan, medyo masyado ring mataas ang ihi natin na Senator Tulfo. Masyado ring mataas, babaan natin konti ha. Baka hindi Diyos ko po. Taong bayan. Kasi nga, very clear ng discrepancy dahil kung wala po talagang korupsyon dito, sana nagmamatch tong numbers. Agad yang itinanggi ni Galvez. Isang international body daw na eksperto sa peace negotiations ang namamahala sa programa. Take offense, Senator, that you are already telling us that there is a corruption. I believe that is not a correct accusation to us. There is no corruption in this decommissioning. So sinabi niya, walang corruption. Sabi mo, may corruption. O tapos, anong prueba mo? Sasabihin mo ngayon, Tulfo, no, it's for you to investigate. Ha? Ako mag-iimbestiga, wala ngang corruption. Eh, ikaw yung nag-iimbestiga, di ikaw ang maghanap ng prueba. Diba? Ano lang yun? Yung burden of truth nandoon sa nag-a-accuse. Diba? Following the agreement. Sir, do not tell us that we are corrupt. then show me proof. Kasi pag nakita ka sa akin ng proof, then babawi. Show me proof na walang corruption. Eh sasabihin ni Galvez, no, you show me proof that there is corruption. Ikaw yung nag-a-accuse, hindi naman ako eh. Tama. Sino tama rito? Si Galvez o si Tulfo? Uwiin ko. I will show proof, sir. Sa susunod na hearing. Pinuna rin ng mga senador na hindi lang dapat mga armas na nasa pangangalaga ng bawat rebelde ang isinusuko. How will the government know if itong mga baril nito personal at hindi pagmamayari ng organization ninyo? I think that will be there is a target. Ano to, tiwalaan lang? Kung talagang sincere kayo na magbalik loob sa gobyerno, ay surrender nyo na lahat. Pati yung mga binigay ng mga sympathizers ng MILF. Magkakaroon pa ng susunod na pagdinig sa isyu ang Senado. Nagbabalita mula sa frontline. Oh, hindi ako. Okay lang naman. Okay lang naman sa akin na magkaroon kayo ng mga ganyang investigation. Pero, pag nagpatawag ko yun ng tao, dapat kahit papano, irespeto din naman natin kasi, inquiry yan eh. Supposedly, mga resource person sila eh. Dapat hindi natin binabastos. Kasi if you are in his position, ginaganyan kayo. Di ba natatandaan nyo? Nung nakaupo si Erwin Tulfo at saka si Ben Tulfo, ginanyang-ganyan din ni Trillanes. Di ba galit na galit kayo? Natatandaan nyo yun? Gigil na gigil kayo. Si Erwin Tulfo nga nung gusto niyan lukutin yung lamesa eh. Kasi nga binaboy siya ni Trillanes doon, di ba? O tapos ngayon, nung kayo na yung nasa posisyon, ginagawa nyo rin? Anong klase yan?